Dito sa lugar na aming tinitirahan ay walang space para pagtaniman. Kaya ganito ang aking ginagawa. Yung mga timba na luma na, hindi na ginagamit, nilalagyan ko ng lupa. Bumibili pa rin ako ng lupa para itanim yung mga pinaghimayan ng mga talbos ng kamote. Hindi ko yung tinatapon, katulad kapag bumili din ako ng kangkong, inilalagay ko sa bote ng 1.5. Pinuputol ko, tapos yung pinaghimayan ko, nilalagay ko doon sa bandang ibabaw. At yung kaputol naman ang nilalagyan ko ng tubig para nakasupport doon sa mga tangkay ng kangkong. Ayan, malaki magtitipid natin ito kasi hindi na tayo bibili ng talbos kapag tayo ay magsisigang ng isda or karne. Hindi na tayo bibili ng pangsahog na gulay. Kaya kung sa inyong lugar ay hindi rin kayo makapagtanim, pwede nyo rin to gawin kahit wala kayong space. Pwede sa balkon lang, kung mayroon kayong terrace, basta medyo naaarawan ng konti. Pwede rin na nakahang. Kapag kunti lang naman ang inyong gagamitin na gulay, napakaganda nito, hindi na kayo bibili. Ako kasi kapag nagsisigang ng isda or hipon o kaya ay karne, dito lang ako kumukuha. Nakakasupport naman kahit pakonti-konti. Ayan o, tipid na rin, di ko na yan bibilihin. Kapag ako'y nagluluto, dito lang ako kumukuha ng mga gulay-gulay sa aking mini garden na itinatanim ko lang sa mga lalagyan, katulad nitong timba na luma na, kaysa naman sa itapon ko, pinagtataniman ko ng mga gulay. Mahilig din ako sa bulaklak, marami din ako mga itinatanim na bulaklak, kaya lang wala ngang space dito sa aming lugar, kaya ginagawan ko na lang ng paraan sa mga bote na walang laman, yung mga pinag-inuman ng soft drinks, ginagawa kong taniman ng mga bulaklak at gulay. O di ba, nakatipid na ako. O, hindi ko na yan bibilhin. Isang luto na yan, ihahalo ko sa aking sinigang na bangos. Ayan, hugasan ko lang muna para matanggal yung mga alikabok na kumapit. Kalapit kasi kami ng kalsada at siyempre hindi natin may iwasan na may mga usok ng sasakyan, mga alikabok, kaya dapat hugasan nating mabuti yung gulay na ating ihalo sa ating lulutuin. Medyo marami-rami din ang aking nakuha at dahil lagi naman ako nag-iisa dito kapag araw dahil ang aking mga kasama ay nasa trabaho, okay na to sa akin. Marami na to. Shoutout nga pala sa mga nanonood ng aking video, at kung nagugustuhan nyo ang mga video ko ay paki-like and share naman, at subscribe na rin kayo sa aking channel kung nagugustuhan nyo ang aking mga topic at videos. Makikita nyo dyan ang aking mga tips para sa pag-aalaga ng aking mga aso at pag-aalaga ng aking mga halaman. Scroll nyo lang yung aking mga videos. Marami akong videos dyan para sa pag-aalaga ng mga aso at pusa. At meron din ako sa pagtatanim ng mga bulaklak. Kasi yan ang aking stress reliever, yung aking mga alagang hayop at ang aking mga halaman. Ayan, kumukulo na ang aking sinigang na bangus. At syempre, yung talbos ng kamote at kangkong ay madali lang naman yun maluto. Kaya sa bandang huli na natin yun ilalagay kapag luto na yung ibang gulay. Ayan, inuna ko na muna yung talong at okra. Medyo matagal kasi yun maluto kaysa doon sa talbos. Yung talbos naman ay madali lang yun maluto. Kaya huling ilalagay na lang natin yung talbos ng kamote at talbos ng kangkong. Ayan, napakasarap ng ating luto. At kung kayo may mga space na pagtataniman, pwede rin kayong magtanim ng okra at talong sa maliit na lalagyan katulad ng timba, yung iba sako kung marami kayong lupa. Pwede rin kayo magtanim ng kamatis at sili sa inyong mini garden kahit wala kayong space. Maglagay lang kayo ng lupa sa mga maliliit na lalagyan. Pwede yung mga pinagputulan ng galon, yung mga mineral water, pag mga pinagbilihan nyo ng mineral water, pwede nyo lagyan ng lupa at mapagtaniman ng mga gulay katulad ng kamatis, talong, okra, at iba pang maliliit na gulay. Hindi na kayo bibili. Ayan, hugasan lang mabuti yung mga gulay bago lutuin. Minsan kasi merong mga maliliit na insekto na nakadikit doon sa mga dahon-dahon ng ating gulay. O minsan merong uod o yung mga maliliit na itlog-itlog ng mga insekto. Kaya importante na hugasan nating mabuti yung ating mga lulutuing gulay. Siyempre para naman sa ating kalusugan din yon. Ayan, at nakailang hugas na ako dito sa aking mga
kangkong at talbos ng kamote. Ilalagay ko na nga ito dito sa aking sinigang na bangos kasi luto na yung aking bangos at pati yung una kong isinahog na gulay katulad ng okra at talong. Mas masarap nga pala ang sinigang kapag hugas bigas ang iyong gagawing pangsaing. Yung pangalawang hugas bigas, yun ang ipagsabaw nyo do sa inyong niluluto. At habang nagluluto ako, ayan, nakarinig ako nagtitinda ng mga kakanin. Kaya bumili muna ako kasi magmimerienda muna ako habang ako ay nagluluto. Masarap kasi itong tinda niya na mga kakanin at ang paborito ko dito ay itong kutsinta. Ayan, para na rin makatulong tayo sa nagtitinda. Napakasipag nitong bata na ito at napakabait pa. Kaya lagi ko tong binibilhan tuwing umaga. Masarap to, kutsinta. Sino may favorite nito? At tamang-tama pagbalik ko ay luto na din yung kangkong at talbos ng kamote na aking isinahog. Kapag magsisigang kayo o kayo magsasabaw kayo ng isda o karne, masarap yung hugas bigas ang inyong ipagsasabaw do sa inyong lulutuin. Lalo kung yung bigas nyo ay bagong ani, napakasarap talaga. Mas lalong sumasarap yung inyong sinabawan. I-try nyo. Itapon nyo muna yung unang hugas kasi kung binili nyo yung bigas, syempre maraming alikabok yan. Yung unang hugas, tapon nyo muna kahit yung pangalawa. Tapos yung pangatlong hugas, yung medyo malabo-labo pa din, may iskuma pa yun ipagsabaw nyo. Ayan, at pwede na tayong kumain. Luto na ang aking sinigang na bangos. Kain tayo guys.